Magandang araw po sa ating lahat. Muli, ako ang inyong kaibigan, kapatid, Brother Jess Tunileros. So sa araw pong ito ay meron po tayong bagong tatalakayin. Ang pamagat po nito ay makailang bisis ba nating patawarin ang ating mga kapatid, kaibigan o mahal sa buhay kung sila ay nagkakasala sa atin. So ating pong pag-aralan o babasahin na ito ay mabasa po sa Christ Object Lesson na aklat. Isang araw, lumapit si Pedro sa ating Panginoong Hesus. Nagtanong siya sa ating Panginoon. Baga itong tanong na ito'y katanungan natin ngayon at ito'y pamagat natin. Makailang magkakasala ang aking kapatid laban sa akin na siya'y aking patatawarin? Ito yung tanong ni Pedro. Kumbaga, ilang beses po ba, Panginoon, na patatawarin ko ang aking kapatid kung siya ay nagkasala? So, sa panahon ng Israel, ang mga rabi o ang mga guro sa kanila pong pag-aaral ay pag nagkasala ang tao, 3 beses nila patatawarin. Pag lumagpas sa 3 beses, ay hindi na nila patatawarin ata. So, si Pedro naman, makapito. Parang pinasubraan niya yung ng mga rabi na makapitong beses ba. So, anong sagot ng ating Panginoong Hesus? Sabi dito, subalit itinuro ni Kristo na hindi tayo kailanman dapat mapagod sa pagpapatawad. Sabi ni Jesus, hindi hanggang sa makapito, sabi niya, kundi hanggang sa makapitumpung-pito. So, dami no? Parang yung sarabi nga, 3 beses lang, pagod na sila. Sa atin pala, hindi pala dapat tayo mapagod sa pagpapatawad ng ating mga kapatid. Pero bilang tao, minsan, naiinis tayo, naaasar, nakakainis talaga kung paulit-ulit na lang din ang paggawa ng kasalanan na para bang masasabi natin na walang tunay na pagsisisi. Pagkatapos ay pinakilala niya ang tunay na batayan ng pagkakaloob ng kapatawaran. So merong kasaysayan o talinhaga na ibinigay ang ating Panginoong Hesus. Sabi dito, sa isang talinhaga ay isinalaysay niya ang tungkol sa pakikipag-usap ng isang hari sa mga nangangasiwa ng kanyang pangalaan. Ang ilan sa mga nangangasiwang ito ay nagsitanggap ng napakalaking halaga ng salaping ukol sa estado o pamahalaan. So, nag-utingkay, na inahitabong pag-utingkay. Nang magsiyasat ang hari sa pangangasiwa nila ng tungkuling ito, ay may iniharap sa kanyang isang lalaki nga nagpapakilalang may utang sa kanyang Panginoon na malaking halagang 10,000 talento. So kung maghisgot ta og 10,000 talento, posibilidad nga sa panahon kaniadto dako kayo ni nga kantidad, posibilidad digala o igsuon nga kini nga kantidad mukabat ni siya og milyones talento. Wala itong sukat na ikabayad. Tulad ng sinabi ko na para bang napaka-mahal siguro ang value ng 10 talento nung panahon na yon. Kaya sabi dito, wala itong sukat ikabayad. At ayon sa kaugalian, iniutos ng haring ito ipagbili at lahat ng itinatangkilik nito. So sama sa ato akaron na pag once nga dili ka kabayad sa usa ka kampanya, bankrupt ka. So ang tanan nga napundar nimo pwede ni mahimong value or mahimong kapalit sa utang na meron ikaw upang ito'y makabayad. Sabi dito, lahat ng tinatangkilik nito upang ito'y makabayad. Ngunit, siyempre, hadlok ka, natakot ka. Takot na lalaki ay nagpatira pa sa kanyang paanan at nakiusap na mabuti sa kanya na nagsasabi, pagtiisan mo ako. Pasabot igsoon, ibig sabihin, nakiluoy. Kining tawanan nakiluoy ngadto sa hari. At pagbabayaran ko sa iyong lahat. Nang magkagayoy, nahabag ang Panginoon sa liping yaon at pinawalan siya at ipinatawad sa kanya ang utang. Direkta, kini nga talinhaga. Nangyari, nung makaawa siya sa hari, nagpakiluoy siya sa hari,
Hindi siya binigyan ng time, panahon, kundi ang ibinigay talaga sa kanya ay walang bisa na yung utang. Di pa saylo. Di na siya pabayron. Naluoy man. Ibig sabihin, talagang naawat na habag ang hari sa kanya. Ngayon, ang nangyari mga kapatid, dito sa kwentong ito, ay pagkatapos na pinatawad siya, nag-iba ang kwento sa continuation. Sabi dito, datapwat lumabas ang aliping yaon. So, siyempre, malipayon siya. Kaya nga naman, ang iyahang kaso nga mubayad unta na siya sa iyang utang nga dili niya kayang bayran, gitagaag pagtagad sa hari nga siya gikaluyam og krasya kana bang nakautang kag dako unya udi nakapabayron pagkanindot ana unsa ka malipayon ang imong kasing-kasing nasulod sa imong dughan, no? Sabi dito, at nasumpungan ang isa sa mga kapwa ni alipin na sa kanya'y may utang na 100 denaryo niya. Paggawas niya na siya ay isig ka parihan niya og level ba nga nakautang ra unta na sa yaha og 100 denaryo, kumbaga hisgutan na lang nato nga nakautang siya og 100,000 sa kagatos kalibo. Ang problema igsoon mao ni sa diyang nakita niya nga naay utang, kining tawhana naay utang sa yaha, mao ni ang naitabo at kanyang hinawakan siya at sinakal niya na sinasabi, bayaran mo ang utang mo. Kaya't nagpatira pa ang kanyang kapwa alipin at namanhik sa kanya na nagsasabi, pagtiisan mo ako at ikaw ay pagbabayaran ko. Kung unsa ang gisulti niya dito sa hari, kining iya pong itong katulad niya nga alipin, ganun din ang nasabi sa kanya. Pero anong nangyari mga kapatid? At siya'y ayaw. Ito yung napakahirap dito. Itong kwentong ito, itong talinghanaga ito, hindi niya pinansin. Ayaw niya. At yumaon at siya'y ipinabilanggo. Mas grabe, mas worse ang iyang gibuhat. Siya gitagaag pakiluoy sa hari hanggang sa magbayad siya ng utang. Nang magkita nga ng kanyang mga kapwa alipin ang nangyari, ay nangamanglaw silang lubha at nagsiparaon at isinaysay sa kanyang Panginoon ang lahat na nangyari. So, ingnon nato nga tinuod ni nahitabo. So, bagamat ito'y talinhaga nga ginamit natin Panginoong Hesus, hindi natin alam na ito'y tunay. Kasi pag gumagamit siya ng talinhaga, kadalasan ito ay totoo. So, sa nangyari mga kapatid, iba ang nangyayari. Pinatawad siya ng hari, pero itong kasing kapareha lang niya, kapantay niya ng buhay, kasing alipin din, hindi niya ginawan ng mabuti kung ano ang ginawa ng hari sa kanya. Kaya sabi dito, doon sa talinhaga, isang kwento na hindi to undaspatan, hindi madalian. Kumbaga may panahon, adunay mga nakabantay ba sa sugilanon na parehan niya og mga level rapod nga sila pod na mura sila og natandog sa pagkaluoy nga lahi man iyang gipakita nga nakaila sa yaha ba nga mga trabahante dito sa hari. So kining mga tawhana concerned kaayo sa nahitabo og sa dihang kining problemaha ilang giadto ang hari. Gisulti nila. Gisaysay nga kini nga panghitabo. Abi ninyo mga igsoon. Alam niyo po ano ang nangyari. Nung nalaman ng hari, kasi sinabi dito, patuloy nating basahin, nang magkagayoy, pinalapit siya ng kanyang Panginoon at sa kanya'y sinabi. Anong sinabi ng hari? Ikaw na aliping masama. Ipinatawad ko sa iyo ang lahat ng utang na iyon sapagkat ipinamanhik mo sa akin. Hindi baga dapat na ikaw naman ay mahabag sa iyong kapwa alipin na gaya ko namang nahabag sa iyo? Gisukmatan siya karon. At nagalit ang kanyang Panginoon at binigay siya sa mga tagapagpahirap hanggang sa siya'y magbayad ng lahat ng utang. So, anong ginawa niya sa kapwa niya? Hindi niya pinakinggan, siya gituok pa,
Kumbaga talagang iba yung sinakal sabi dito sa Tagalog, pinabilanggo at pinabayad. 'Di ba sabi kaganina, hindi siya makabayad. Ngayon, pinabayad talaga siya mga kapatid. Ngayon, unti-unti nating bigyan ng laman ang talinhagang ito na dito lang din sa aklat. So bago tayo pupunta doon sa pinaka-application, kumbaga sa spiritual, aron na atay masabtan, meron tayong maunawaan, maintindihan sa ating pag-aaral, babasahin ko muna, Christ Object Lesson pa rin mga kapatid. Ang pagpapatawad na ibinigay ng haring ito ay kumakatawan sa pagpapatawad ng Diyos sa lahat ng kasalanan. Biruin mo naman na nagkasala, nahulog ang sangkatauhan, pero ang ginawa ng Ama, pinadala niya ang kanyang anak. Sabi dito, kumakatawan si Kristo sa hari. Na palibhasay na kilos ng pagkaawa ay pinatawad ang utang ng kanyang alipin. Ang tao'y nasa ilalim ng paghatol ng nilabag na kautusan. Hindi niya maililigtas ang sarili niya. At dahil dito ay naparito si Kristo sa sanlibutan. Nadinamtan ng kanyang pagkadiyos ng pagkatao at ibinigay ang kanyang buhay. Ang ganap para sa di ganap. Ibinigay niya ang kanyang sarili para sa ating mga kasalanan at naghahandog siya ng walang bayad na kapatawarang binili ng dugo sa bawat kaluluwa. Sa Panginoon ay may kaawaan at sa Kanya ay may saganang katubusan. Ito yung pinakamaganda dito mga kapatid. Dito sa talinhaga, una, binigay sa atin na talagang ang Panginoong Jesus ay nakilos sa lahat ng sangkatauhan. At lahat tayo ay hindi talaga mapunta doon sa tinatawag na eternal death. So binigyan niya tayo ng pagkakataon. Siya talaga mismo bumaba upang iligtas, ibuhis ang kanyang sariling dugo. So patuloy tayo. Narito ang mapagbabatayan ng ating pagkaawa sa ating mga kapwang makasalanan. The same. Tulad ng kaganina, kapwa alipin, tayo mismo kapwang makasalanan din. Meron tayong mga kapwang taong mga makasalanan na tulad din sa atin. Kung tayo inibig ng Diyos na gayon, ay nararapat na mag-ibigan din naman tayo. Tinanggap ninyong walang bayad, sabi ni Kristo, ay ibigay ninyong walang bayad. So gipasaylo ta sa Ginoo. Gitagaan ta niya grasya, nga kining nga grasya wala ni siya bayad. Libre. Libre ang lahat. No ibinigay niya ito, ay dapat din pala natin ito ibigay sa ating kapwa, kapananampalataya, mahal sa buhay, o mga kaibigan. Ngayon, punta po tayo doon sa makukuha natin doon sa kwento. Sa talinaga, nang makiusap ang may utang na bigyan siya ng ilang araw na may kalakip na pangakong. Actually, sabihin natin taon, bigyan siya ng panahon. Ito, napakaganda dito kasi ang kwentong ito, bigyan lang siya ng panahon para makapagbayad. Ang sinabi lang niya, pagtiisan mo ako at pagbabayaran ko sa iyong lahat. Pero ang napakaganda, inuurong ng hari ang ipinasyang hatol. Hindi siya magbabayad. Inurong niya. Ang buong pagkakautang ay pinatawad. Lahat, zero balance. Pinatawad talaga ang iyong utang. At siya naman ay karakang binigyan ng pagkataong matularan ang halimbawa ng Panginoon. Nagpatawad sa kanya. Ngayon, may karanasan siya nga pinatawad ang kanyang utang. Dili na siya pabayron. Matod pa dire sa statement, nagisulti sa balang espiritu nga gisulat sa tong propeta na dapat nga siyang nakaagi og ini nga na panghitabo, dapat makuha niya yung tama o mabuting halimbawa na pinakita ng hari. At sabi dito sa kanyang paglabas, ito na yung basahin ko muna. Sabi dito, sa kanyang paglabas, nasa lubong niya ang kanyang kapwang aliping may
utang na maliit na halaga sa kanya. Gusto kong magano tayo dito. Kumbaga fokusan, kumbaga may nakukuha rin ako na gusto kong ibigay sa inyo. Para bang halimbawa, kababasa mo ng devotional. Tapos sabi doon sa devotional, huwag kang magalit. Magpapakumbaba ka. Huwag kang mag-alboroto agad. Pag mga ganun ba. Pagkatapos ng devotional, parang susubukan ka. 'Di ba? Susubukan ka, tapos minsan nakalimutan mo yung nabasa mo. Uy, nagalit ka ulit, sumabog. Yung application ba, hindi nagawa. Ito, ganito ang nangyari sa Talinaga. Paggawas niya, nung lumabas siya mga kapatid, parang inano muna siya. Dito, nung paglabas niya, gisulayan siya ba? Gisulayan. Tagalog ng gisulayan. So, kung ito'y maging yung espiritu na pinakita ng hari sa kanya na pinatawad yung kanyang utang, dito naman, gisulayan siya kung kaya ba niyang magawa yung ginawa ng hari. Neto, sabi dito, sa kanyang paglabas, nasa lubong niya ang kanyang kapwa aliping may utang na maliit na halaga sa kanya. Ang ipinatawad sa kanya ng hari ay 10,000 talento, milyon. Zero balance. Ang may utang naman sa kanya ay nakakautang ng 100 denaryo, 100,000 lang. Ngunit siya na buong kawaang pinakitunguhan ng kanyang Panginoong Hari ay nakitungo naman sa kanyang kapwang manggagawa sa isang paraang lubhang kaiba. Lahi yun, igsoon. Pitlokon pa ka, gipabilanggo pa ka, nalahi talaga. Ibang-iba talaga. Ang may utang sa kanya ay nakiusap din na gaya ng pakikiusap niya sa hari, ngunit hindi nagkaroon ng gayon ding bunga. Nakuha na itong punto sa talinhaga. Nakukuha ba natin? Siya na hindi palubhang naluwatang pinatawad ay hindi naging malambot ang puso at hindi naging maawain. Kakatapos mo lang manalangin, Panginoon, patawarin niyo po ako sa aking kasalanan. Tapos nagkasala yung anak mo, nagkasala yung husband mo, nagkasala yung asawa mong babae, yung mahal mo sa buhay. Hindi mo agad, tagal mong maka-move on. Ayaw mo agad na pag may nagkakasala sa iglesia, ayaw mong, hindi mo iniimikan, nagmumok-mok ka, nagsiselfity ka. Kumbaga, parang nangluod na ka, di nakagusto. Kanya naglahi na po ang imuhang espiritu dagway. So may mga ganun tayo na mga problema. Pero lagi tayong lumuhod. Panginoon, patawarin mo kami sa aming mga kasalanan. Pero hindi natin magawang magpatawad sa ating mga kapatid. Alam, minsan, yung nagkakaroon tayo ng sakit, karamdaman, physically, minsan ang dahilan yan, yung hindi tayo nagpatawad sa ating kapwa. Wala ka bang peace of mind? Wa kay kalinaw si mga unahuna, kayugot, kasuko lamang sa imong isig katao, nga dugay naman unta na to nga mga kapanahunan nga nasayop ang imong isig katao, nangayo pag yung pasaylo, wa nimo na pasaylo ba? Pero continue tayo. Ang kahabagan pinakita sa kanya, hindi naman niya pinakita sa kanyang kapwa alipin. Winalang halaga niya ang pakiusap sa kanya na sana'y maging matiisin. Nindot ang sugilanon ba na maging matiisin? Ang maliit na halagang inutang sa kanya ay siya laging isinaisip ng walang utang na loob na alipin. Gamay raman unta ang sala o utang aning tawhana pero wala niya napasaylo. Siya nga dakog utang dito sa hari, di pasaylo. Kaya sabi dito, paano nga karami ang nagpapamalas ng ganito ring diwa ngayon? Diba? Ang sarili nilang mga puso ay hindi nagpapakumbaba sa kanilang pagkakasala at sila'y mahigpit at walang patawad sa mga iba. Ang mga pagkakasala nila laban sa Diyos
kung ihambing sa mga pagkakasala sa kanila ng kanilang mga kapatid ay gaya ng 10,000 talento sa 100 denaryo. Halos isang angaw sa isa at gayon pa may nangangahas pa rin silang maging mga walang patawad. Kaya nga, napakahirap pala kasi nga, ito yung kinalakihan natin. Ito na yung para bang naging pundasyon sa atin ng mga ugali na nung naibigay sa atin ang liwanag, napakahirap. Parang gusto pa nating makipaglaban. May mga ganun pa tayong mga karakter ngayon. Sa talinhaga ay pinatawad ng Panginoon ang walang awang may utang at sa kanya'y sinabi, ikaw na aliping masama, pinatawad ko sa iyo ang lahat ng utang na iyon sapagkat ipinamamanhik mo sa akin. Hindi baga dapat na ikaw naman ay mahabag sa iyong kapwa alipin na gaya ko namang nahabag sa iyo. At nagalit ang kanyang Panginoon at ibinigay siya sa mga tagapagpahirap hanggang sa siya'y nagbayad ng lahat ng utang. Kaya gayon din naman, wika ni Jesus, ang gagawin sa inyo ng aking Ama na nasa langit. Kung hindi ninyo patatawarin sa inyong mga puso ng bawat isa ang kanyang kapatid, siya na ayaw magpatawad ay hindi rin naman makaaasa na patatawarin. Simple lang, igsoon. Simple lang. Sige taghan nyo nga pasayloon ta sa Ginoo sa itong mga sala. Kaya naanad naman tag-ampo. Pero pag meron kang mga hindi pinatawad pala ng mga kapwa tao, kapatid sa iglesia, maging walang kabuluhan ang iyong panalangin na humingi ng kapatawaran sa lahat ng iyong kasalanan. Sige kag simba, sige luhod, maayo kag pasaylo, useless yun kayo. Kaya sabi dito, ngunit ang kasalanan ay hindi dapat ipagwalang bahala. Iniutos sa atin ng Panginoon na huwag nating pabayang magkasala ang ating kapatid. Kung magkasala ang iyong kapatid, sawayin mo siya. Ang kasalanan ay dapat tawagin sa tunay nitong pangalan at ito'y dapat ipakilala ng buong liwanag sa harap ng nagkakasala. Usahay, dili pudag, kanabang tugkan pudag, basibag masuko siya, kaya ulaw unsa ba nga terminology nga atong gamiton na usahay natong na-apply karon nga na nakasala natong isa ka igsoon, murag dili na pud namang nato siya badlungon, murag lisod kayo na no, pinakanindot gyud sultihan kung naay kapakyasan ang imong usa ka igsoon. Basi deg ikaw lang makatabang na ma-overcome niya ang iyang kaluyahon. So isa sa mga problema na bigyan din natin ng pansin, sabi dito, kung nagkakamali o nagkakasala ang iyong mga kapatid, dapat mo silang patawarin. Kapag sila'y lumapit sa iyo na umaamin sa kanilang pagkakasala, ay hindi mo dapat sabihin, palagay ko hindi sapat ang pagpapakumbaba nila. Di ba? Usay nga nata. Na iniisip natin na parang palagi na lang humihingi ng kapatawaran, hindi man nagbabago, hindi man, parang wala namang pagbabago. Di ba? Natay mga ingana nga kinaiya. Wa may kausaban ng tawhana unya. Sige magbalik-balik ning iyahang ginabuhat sa kuha. Sakit po baya. Dali dayon ta mahiubos. Palagay ko'y hindi tao sa kanilang damdamin ang kanilang pag-amin. Diba? Ganito yung mga nararamdaman natin ngayon. Kaya sabi dito, anong karapatan mayroon ka upang hatulan sila? Na para bagang nakakabasa ka ng puso. Ito yung magandang tanong dito. Minsan, hinahatulan na natin, no? Parang pero talagang tinatanong tayo, nakakabasa ka ba ng puso? Sinabi ng salita ng Diyos, kung siya'y magsisi, patawarin mo. At kung siya'y makapitong magkasala sa isang araw laban sa iyo, at makapitong magbalik sa iyo na sasabihin, pinagsisihan ko, patawarin mo siya. Tagapuya po din, no? Kapitong beses siya nagkasala sa iyo sa isang araw. Kapito. Kahigayon, unya balik-balik ra gyud ang iyang sala. Unya kita nga tao naanad na ta nga mura tagpulan. Nya makasaway ta. Dili di ay. Ang sugo sa tuwa, ang utos sa atin ay patawarin talaga nating ating kapwa. At hindi lamang 7 ulit, kundi makapitong-pito. Kasin limit ng pagpapatawad sa iyo ng Diyos. Kung ramdam mo nga pinatawad ka ng Diyos na ilang beses,
dapat ganun din tayo kalimit magpatawad sa ating kapwa. Yun ang turo sa atin. Yun ang turo, mga kapatid. Tapos, meron ditong tambag sa Tagalog. Huwag ninyong bibigyan ng kahit isang pagkakataon ang nagkakasala na masiraan ng loob o manlupaypay. Huwag ninyong pabayaang pumasok sa inyong puso ang katigasan ng paresiyo at saktan ng damdamin ng iyong kapatid. Posible pala na kapag hindi natin ginawa at nagmamatigas tayo at hindi natin pinatawad ang ating kapwa o kapatid natin, yung ugali pala natin maging katulad ng katigasan ng paresiyo. At nasasaktan natin ang ating kapatid. Huwag ninyong pahintulutang magbangon sa inyong puso at isip ang mapait na panunuya. Huwag ninyong pabayaang may bumahid na paglibak sa inyong tinig. Kung magsasalita kayo ng sarili niyong salita, kung kikilos kayo ng pagwawalang bahala o magpapakita ng paghihinala o di pagtitiwala, maaring iyon ang ikapahamak ng isang kaluluwa. Mga kapatid, sa ating pong pag-aaral sa araw pong ito ay talagang nagbibigay sa atin ng bagong aral. Siguro ang iba ay napakinggan na nila ito, pero naway tulungan tayo ng Diyos. Kasi nga, talagang isang mahalaga pong paksa ito na mabibigyan natin ng pansin dahil napakarami sa ating iglesia o sa sambahayan mismo sa ating tahanan na minsan nangyayari ito na kumbaga dahil paulit-ulit na yung nagawang pagkakasala ay parang tayo naman ay napapagod na. So, nawa ay tulungan tayo ng Diyos. Tandaan po natin, mga kapatid, na isa sa kasalanan na hindi patatawarin ng banal na espiritu, ito, alam mo na kailangan mong magpatawad at humingi rin ng patawad pero hindi mo nagawa, yung bang may konsensya ka nga dapat mong gawin. Kasi ang banal na espiritu laging nag-ano yan sa'yo, nag-uudyok na gawin mo yan, pero binabaliwala mo, mga kapatid. Ito'y pinakadelikado. At huwag rin tayong mahiya na, huwag na nating sabihin kasi baka magalit. Huwag yun. Nakakatulong, mga kapatid, na patawarin natin ang ating kapwa, sabihan natin ang ating kapwa sa kanyang kasalanan. Nakakatulong yun. Nakakatulong yun. Kaya sa araw pong ito, naway tulungan tayo ng Diyos at may napupulot tayo sa talinhaga na ibinigay na bagamat si Pedro ang nagtanong, pero itong tanong na ito ay tanong din natin mismo. So harinawa, kung marami man tayong mga kapatid, kapwa natin nga merong ganun din na pangyayari sa buhay nila, pwede natin sila mabigyan ng mensahe. Ito ay alang-alang din sa kanilang kaligtasan at kalinaw, peace of mind ba? Kasi baka tagal na niyang nag-iisip, hindi niya nagawa ito, na nahirapan siya, na wala man lang nakakatulong sa kanya. So baka tayo ang maging ilaw, tayo ang gagamitin ng Diyos na mapadaman niya at magawa niyang patawarin at magpatawad din siya sa kanyang kapwa. Muli, magandang araw po sa ating lahat at naway pagpalain ng bawat isa at nawa ang banal na espiritu ay sumasa atin sa ating panahon ngayon habang naghihintay sa ikalawang pagparito ng ating Panginoon Hesus.